Nakakita ka na ba ng isang butike na mayroong sanga-sangang buntot o buntot na dalawa? Marahil kung ikaw ay naninirahan nga sa probinsya, ay oo, nakakita ka na. Batid mo ba na isa ang buntot ng butike sa pinakamahusay na lucky charm o pampaswerte? Lalo na nga kung ang buntot nito ay sumasanga. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin kung papaano nga ba ginagawang pampaswerte ang buntot ng butike. At kung ano-ano pa nga ba ang dapat mong malaman hinggil sa buntot nito. Ang butike o Hemidactylus frenatus o house gecko ay isang uri ng nocturnal na hayop na ang ibig sabihin ay madalas mo nga lamang silang makikita sa gabi. Subalit kapag minsan ay meron naman ito sa umaga. Ang mga butike ay kadalasang makikitang nakadikit na gumagapang sa kisame, sa dingding na malapit nga sa ilaw, sapagkat sila ay nag-aabang ng mga lumilipad na insekto upang maging pagkain. Kaya nga tinatawag din silang house sweeper, dahil sila nga ang umuubos sa mga insekto tulad ng langaw, ipis, lamok o gagamba, at ginagawa nga nila itong hapunan. Ang mga butike ay kadalasang humahaba ng hanggang 15 cm at maaari ngang mabuhay ng hanggang 5 taon lamang. Hindi rin sila nangangagat o makamandag, kaya ligtas ang pagkakaroon ng butiki sa inyong bahay. Humuhuni rin ang mga butiki na senyalis nga ng kanilang excitement sa panghuhuli ng insekto. At ang tunog o huni ng mga butiki sa bansang Bangladesh ay nangangahulugan pala ng yes o pagsang-ayon. Nais mo bang malaman kung ano-ano nga ba ang mga tawag nila sa butiki sa ibang lugar? Ang butiki sa Thailand ay tinatawag na jingjuk. Sa ilang bahagi naman sa India ay tiktikay. Viti naman sa Nepal at dito sa atin sa Katagalugan ay butiki. Tiki sa Visaya at alutiit naman sa mga Ilocano. Subalit sadyang kakaiba at natatangi ang hayop na butiki. Dahil ito nga ay pinaniniwalaang nagdadala nga ng labis na swerte. Ang paniniwalang ito ay nagsimula pa nga sa bansang Ehipto at para sa kanila, ang mga butiki ay simbolo ng kasaganaan, pagkakaibigan at maraming pera. Kung kaya naman maging dito sa atin sa Pilipinas, ito rin ay kinagis na ng paniniwala. Sa oras daw na pumatak o malaglagan ka ng butiki sa kanang balikat, ikaw ay makararanas ng sunod-sunod na swerte o mga blessings. Subalit kung ang kaliwang balikat mo naman ang bagsakan nito, ay kamalasan ang iyong daranasin. Ang huni rin ng butiki ay isang senyalis raw ng swerte o signal upang ikaw ay humayo na at ikaw raw ay suswertihin. At mayroon pa ngang isang kilalang paniniwala na ang isang butiki na mayroong sanga-sangang buntot, ito man ay isa o dalawa o tatlo, ay labis na napakaswerte. Madaling maputol ang buntot ng butiki at isa nga ito sa kanilang depensa upang takasan ang mga kalaban. Subalit may kakayahan din sila na mapatubo ulit ito, ang kanilang mga buntot. At minsan kahit na nga masugatan lamang ito, ay agad itong susuloy at tutubo, at kung minsan pa nga ay sanga-sanga ito. At kung mayroon ka raw makita na gaya nito, ay mainam na kunin mo ito. Hulihin ng maingat ang butiki at kunin ang buntot nito. Pagkatapos mong makuha ang buntot nito, ay muli mo itong pakawalan. Ilagay ang buntot sa ilalim ng araw hanggang sa ito ay matuyo o kaya naman ay ilagay sa asin. Matapos ay ilagay mo ito sa isang bote ng alkohol o langis, buhat sa niyog na may isa o dalawang mata lamang, sapagkat ito ay isa ring pampaswerte.
Maaari mo itong magamit na pampaswerte sa iyong negosyo. Ilagay lamang sa lagayan ng pera o kaha at ikaw ay dadagsain na ng mga customers. Kung ikaw naman ay mahilig sa sugal, itong gawing pampaswerte bago ka magtungo sa sugalan. Sa oras na marinig mo nga raw ang huni ng butike, ito ay senyales o go signal na upang tumaya ka na nga sa loto o anumang sugal dahil ikaw ay magiging maswerte. Wala mang scientificong patunay ang paniniwalang ito, ngunit marami ang magpapatunay at nakaranas na nga ng swerte nitong taglay. Subalit isang paalala lamang buhat sa inyong lingkod na maging maingat sa paghuli ng butiking ito dahil ito ay maaaring nagtataglay ng mga bakterya gaya ng salmonella. Ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos silang hawakan upang makaiwas sa mga karamdaman. At ang swerte nitong dala ay samahan pa nga natin ng sipag, tiyaga at dasal at tiyak na lubos-lubos ang darating na pagpapala. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng butike na mayroong dalawa o nagsasangang buntot? Ang butiking kumikislap o may kakayahang pakislapin ang kanilang buntot na parang electric charge. Dahil kung hindi pa nga, ay halika sapagkat iyan ang tampok sa video natin ngayon. Ang butiking mayroong electric na buntot. Makabago na ang ating panahon, subalit hindi maikakailang isipin na marami pa rin ang naniniwala sa mga sinaunang pamamaraan at kinagis ng paniniwala, katulad ng mga pampaswerte. Ito marahil ay bunga ng kanilang personal na karanasan na talaga namang sinwerte sila, nakita sa kakilala o dala ng maigting na paniniwala. Isa na nga dito ang paniniwala na labis na maswerte kung makakita ka ng butike na mayroong buntot na sumasanga. Kunin mo raw ito at muling pakawalan ang butike at pinaniniwalaan nga ang labis na maswerteng bagay, bertudo mutiya, buhat sa mga butike. Ito nga ay mainam na gamiting pampaswerte sa mga negosyo o usaping kaperahan. Ngunit narinig mo na rin ba ang tungkol sa butike na kumikislap ang buntot o mayroong electric tail? Dahil ito ay napaka-rare o bibihira nga lamang. Maaring iisipin mo na ito ay sa cartoons lamang posible, kagaya nga ng mga kilala nating mga Pokemon characters. Subalit dahil sa pabago-bagong panahon at evolusyon, ay posible at meron naman talaga ng mga ganitong insekto at hayop. Kagaya na lamang ng electric eel, electric rays o mga pagi, electric oriental hornets, echidnas, at stargazers na mga isda. At kabilang na nga ang ilang species ng mga butiki o lizard. Maaaring nagtataka ka pa rin at nagtatanong kung papaano nga bang mag-i-ignite o kikislap na parang may kuryente ang mga buntot ng butiking ito, na kadalasan naman ay hindi natin nakikita. Ayon nga sa pag-aaral, ang kakayahan ng mga butike o gecko na dumikit sa mga pader, kisame at mga makikinis sa mga surface ay bunga ng electrostatic force na mayroon sa kanilang mga paa. Kaya hindi rin imposible na bunga ng malakas na electric force at atmosphere o paligid, temperatura ng hangin at electrostatic na meron na nga sa mga butike, ay makakabuo sila ng kislap, spark o electric discharge sa pagkaway-kaway ng kanilang mga buntot. Ito nga ay napaka-rare o napakabibihira lamang at sa oras na makasaksi o makakita ka nga nito at naniniwala ka sa mga pampaswerte, ay marapat na kunin mo ito
sapagkat gaya ng nagsangang buntot ng mga butiki ay maswerte din ito sa usaping kaperahan. Ikaw, nakakita ka na ba ng butike na may kumikislap na buntot? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga pampaswerteng kagaya nito ay pawang gabay lamang. Kailangan pa rin nating kumilos at magsipag at huwag nating iasa na lamang sa swerte ang ikakaasenso ng ating buhay. Meron bang mga manok na tandang sa inyong lugar? At marahil ay napuna mo na rin ang mga mahaba nitong tahid sa likod ng kanilang mga paa. Subalit nakakita ka na rin ba ng manok na tandang na mayroong sungay? At iyan ang ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung papaano nga bang ang mga manok, partikular na ang tandang, ay maaaring magkaroon din ng sungay. At papaano mo nga ba ito magagamit bilang bertud o talisman? Ang mga manok, partikular na ang mga tandang o rooster, ay talagang nagtataglay ng mga spurs o tahid sa Tagalog. Isang animoy sungay sa likod na bahagi ng paa na binubuo ng mga shank bone o buto ng paa ng manok at nababalot nga ng keratin na gaya din ng sa ating mga kuko. Tumutubo ito sa tandang sa edad na 3 buwan at patuloy ngang humahaba hanggang sa pagtanda nito. Madalas gamit ang tahid bilang pamproteksyon nila sa iba pang mga hayop at sa kapwa nila tandang na manok. Subalit nakarinig ka na rin ba na magiging ang ilang tandang pala ay nagkakasungay rin pala? Opo, tama ang inyong pagkakarinig. Sungay ng tandang. Ito ay ang animoy tahid rin na binubuo rin ng keratin, subalit napakabibihira lamang na tumubo sa ulo ng mga manok. At pinaniniwalaan ngang kung ang tahid ng tandang ay isang talisman o bertud, ay siguradong ganun din ang mga sungay nito. Mayroon nga ng manok na ito na mayroong sungay ang natagpuan sa bansang Thailand na pinangalanan nilang Tong. Noong una di umano ay naputol na ang sungay na ito at hindi nila inaakala na tutubo pa ulit ito. Marami nga ang nagkaka-interes na bilhin ito sapagkat pinaniniwalaang masaganang swerte ang maaaring hatid nito sa mga nagnenegosyo at usaping kaperahan. Kaya kesa ibenta ay napagpasyahan na lamang nila na ito ay alagaan na lamang. Ang sungay ng tandang bilang bertud ay sadyang isang mainam na panghatak ng swerte, lalo na nga sa pagninegosyo. Isang magandang panghalina sa trabaho at sa pakikipagkapwa-tao. Nagtataboy din ito ng mga negatibong enerhiya sa paligid at maaaring pangontra sa ilang mga hindi nakikitang nilalang. Kaya naman napakainam na magtanga nito. Ikaw, may nakita ka na bang manok na katulad nito na tinutubuan ng sungay? Kung sakali nga, ay bantayan mo na ito sapagkat isa itong mabisang bertud. Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga pampaswerte o mga talismang ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang ikakaasenso ng ating buhay at kailangan pa rin nating pagsikapan. At syempre, huwag kakalimutang tumawag sa may kapal. Arabes, tuklasin natin ang mundong mahiwaga. Libutin natin ang mundo ng magkasama. Matuto ng nalilibang sangkapa. Dito yan sa Best TV. Halika, tara Dito na. na sa Best TV, tayo ay Napansin mo na rin ba itong nakasabit sa gilid ng inyong kusina o palan sa mga probinsya? O baka hanggang ngayon nga ay meron pa nito sa inyong tahanan? Mga tahid o paa ng tandang na manok na maaaring madalas sa iniiwang koleksyon matapos itong maluto.
o di kaya naman ay iniipon ito bilang palatandaan ng mga naipanalong laban sa mga sabungan. Subalit batid mo ba na maging ang mga bagay na ito ay mayroong bisa, kakayahan at mga paniniwalang maaaring hindi pa alam ng karamihan? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung meron ka nga ng mga ganito sa bahay o di kaya ay mahilig ka sa mga pampaswerte, mutya at talisman, ang videong ito ay para sa iyo. Ano nga ba ang tahid o rooster spurs? Sadyang ang masakit sa pakiramdam kung matamaan ka ng tahid ng tandang. Isang bahagi ng kanilang mga paa at animoy extra daliri na tumutubo sa likuran. Matigas ito at kadalasan ay patilos at animoy karit. Madalas tumutubo sa mga lalaking manok o tandang ang tahid at ginagamit nga nila itong pananggalang upang depensa sa mga kapwa nila manok na makakalaban. Ang mga ito ay binubuo ng keratin na matatagpuan din sa kanilang mga tuka. Subalit batid mo ba na isinasabit pala ito ng mga matatanda hindi dahil sa ito ay koleksyon lamang sa bintana, sapagkat maging ito man ay isang mahusay na pantaboy ng mga negatibo at masamang mga elemento at enerhiya sa tahanan. Mayroon ngang isang uri ng tandang o manok na kung tawagin ay shimani. Ito nga ay nababalot ng kulay na itim mula ulo hanggang paa. Madalas kinukuha ang tahid nito o ang rooster spurs upang ibenta at ginagamit pala bilang isang mutya at isang pampaswerte. Matapos itong lapatan ng karampatang orasyon at pagkaing dasal, ay magagamit nga itong isang bertud upang makaiwas sa mga sakuna. Pampaswerte rin ang bagay na ito at maaaring magamit ng mga taong mahilig sa mga sugal. Minsan ay nakatutulong rin itong pantaboy ng mga negative vibes at upang hindi ka raw kaagad dapuan ng mga karamdaman. Subalit bibihira nga lamang ang manok na kagaya ng shimani. Subalit kung dito ka naman sa Pilipinas, lalo na nga sa panahon ng mahal na araw, sa oras daw na makatagpo kayo ng mga labi o mga buto ng ligaw na manok sa kagubatan, kunin ang mga ito, lalo na nga ang tahid kung ito ay isang tandang. Kung minsan ito ay nagiging baturin o nagiging fossilized sa paglipas ng panahon. Ang tahid na ito ay pinaniniwalaang nagtataglay ng kakaibang bisa at nagbibigay ng liksi sa sinumang magtatangan nito. Magtataboy rin ito ng kamalasan at dagdag na karisma naman sa sinumang magtatangan. Kaya ngayon ay batid mo na ang mga kadahilanan at significance ng pagsasabit ng mga tahid ng tandang sa gilid ng mga bahay. Hindi lamang pala ito bilang koleksyon, ay mainam din palang pangtaboy ng mga negatibong enerhiya at mga kamalasan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito.